products na ginagamit talaga namin. Ang ilang nakausap ng GMA News, sinabing malaki nga ang impluwensya ng mga artista sa desisyong subukan ang mga produktong ini-endorso nila. Feel ko maano rin po yung puputunin yung yung face. Inagaya namin na kung pwede rin kami gumamit para gumanda at sumiksi. Hindi naman lahat ng ginagamit ng mga artista totoo. Bukod sa celebrities, pinaalalahanan ng Philippine Medical Association ang mga doktor, nurse at iba pang health workers sa pag-endorso ng gamot, food supplement, medical procedures at maging ospital. Bawal kasi ito batay na rin sa RA 9502 o Cheaper Medicines Law at maging sa Code of Ethics ng PMA. Tara dito. At nahing tanong ng mga tao na Dito. napanood ng mga tao sa telebisyon. Dito. Talagang yun sinusunod. Mahaharap sa kasong administratibo ang sinumang health Nakakahabisyon na practitioner daw. na madidiskutin ng endorso ng mga ganitong produkto. Suspensyon ang hanggang 2 taon na pagkakatanggal sa membership ng PMA ang maaaring parusa rito. Maaari rin siyang tanggalan ng lisensya ng Professional Regulation Commission. Kaya payo ng PMA sa publiko, huwag isugal ang kalusugan at kumonsulta pa rin sa doktor bago uminom ng anumang gamot o food supplement. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang ngayon, wala pa rin po inilalaman na Tara dito. Supplements Group tungkol sa panawagan na yan ng DOH. Ang pusong katsika po natin ngayong gabi ay siya pa rin. Si Isa Gonzalo. Isa. Thanks, Mike. Present si Katrina Halili sa nakatakdang arraignment para sa libel case na isinampa niya laban kay Irene Ko, ina ng cosmetic surgeon na si Hayden Ho Jr. Pero ang arraignment hindi natuloy. Ang report mula kay Aubrey Carafen. Dumalo sa hearing si Katrina Halili, pero no-show ang inreklamo niyang si Irene Ko, ina ni Hayden Ko Jr. Paliwanag ng abogado ni Mrs. Ko sa korte, hindi niya pinapunta